Ito, bago talaga ito. Bago talaga. Napansin ba ninyo na yung maraming mga artista ngayon, tahimik. Hindi masyadong sumasali sa politika, lalo na yung mga artista na walang hilig sa politika. Kaya ako nababanggit ito, dati kasi, pag may mga nagpapakilalang kandidato sa mga, lalo na sa national position, halimbawa, senador o congressman, mainit na tinatalakay sa showbiz. Okay? Parang bahagi ng promotion. Na yung mga artistang pumasok sa politika ay makilala lalo at matulungan, masuportahan. Pero ngayon hindi. Alam niyo kung bakit? Sa akin pong opinion, at interpretation sa nangyayari, mukhang nadala rin na sila, nadala na sila. Mukhang nasira din ang kailang pag-asa. Nakita nila kung ano ang performance ng mga artistang pumasok sa politika, sa Kongreso at Senado at maging sa local position. Lalo na sa Senado. Kasi alam niyo sa Senado, ilang bang artista dyan? Revilla, Estrada, Robin Padilla, di ba? Tapos ngayon may mga papasok na bagong artista like mga dating artista na papasok sa politika, Willie Revillame, Philip Salvador ba yun? O kung sino pa mga artista dyan. May mga tumatakbo pang party list na artista rin. Hindi lang district congressman at yung iba sa local. So, yun po yung aking nakikita. Mukhang nadala na rin sila. Mukhang nawalan din ng pag-asa dahil sa nakaraang mga eleksyon at panahon. Marami ng artistang pumasok sa politika pero wala naman tayo nakitang naging matagumpay. Matagumpay na maraming nagawang batas, matagumpay na hinangaan ng maraming tao, hindi lang ng artista. Talagang nagamit lang talaga yung kasikatan. Sabi nga nila, nag-take advantage lang yung kasikatan, ginamit sa pangmulitika para manalo. Pero nang manalo, hindi naman nila magawa yung talagang trabaho bilang mambabatas, bilang opisyal ng gobyerno. Kasi malayong malayo sa trabaho ng showbiz o ng mga artista ang trabahong pampolitika, lalo na ang mambabatas, tagagawa ng batas sa national position. Kasi talakay ng mga panukalang batas, national law, mahalagang mga batas, lalo na sa Senado, ratification sa mga agreement na pinapasok ng Pilipinas sa ibang bansa. At yung mga issue tungkol sa mga malalaking usapin tungkol sa ekonomiya, national security, foreign policy, okay? Independent policy ng ating gobyerno, hindi mo talaga makitaan yung ibang mga politikong artista. Hindi ko sinabing hindi nila alam kung ano yon o baka hindi sila sumasakay o sumasali sa ganong usapin dahil limitado ang kanilang mga galaw. Bakit? Sayang. Lalo na sa Senado. Di bali sa mga pagiging mayor, konsehal, board member, okay lang, local lang ang topic dyan. Pero pag Senado at Kongreso, national ang issue dyan ginagawa. Ang mga panukalang batas sa Kongreso, pupunta na Senado. Panukalang batas sa Senado, pupunta sa Kongreso. At ang mga exclusive na karapatan at trabaho ng Senado ay yung pagratipika o pagpapatibay ng mga treaty, mga kasunduan sa international community ng Philippine Government, Office of the President na pinadadaan sa Senado na dapat nilang pagbutuhan, pagdebatihan. Yun ang isa sa mga malamang hindi naaabot ng kanilang kasikatan at kaalaman kung paano balangkasin. So, yun po yung lumalabas sa aking mga observation ngayon. Kaya kung ikukumpara natin ng mga nakaraang taon, hindi lang ng 2022, pag may artistang kandidato, maingay sa social media, maingay sa mga interview ng mga showbiz personalities sa television, radyo at kung saan saan. Kasi parang bilib na sila, wow, artista pumasok sa politika, magaling ito, maraming magagawa. Pero pagdaan ng dekada na at panahon na, ang nagsasabing pinagbigyan, sinuportahan nila, nagamit yung kasikatan at napwesto sa mga sensitibong posisyon, hindi naramdaman ang mataas na expectation na kung ano ang kailang maidi-deliver. Ito, tukuyin na natin dahil maraming dismayado talaga. Robin Padilla, ginawa pang number 1 senador sa suporta ng kapwa-artista na akala yung kasikatan ay madadala niya sa paggawa ng batas. Pero anong nangyari? Sa public hearing, sa debate,
sa mga national issue, sa mga interview, reaksyon sa mga national na issue at usapin. Ano ba ang dating ni Robin Padilla? Di ba dismayado ang mga nanonood? Dismayado ang mga bumoto sa kanya? Yung iba nga nagsisisi pa. Dismayado, nakakarinig sa kanyang mga reaksyon at comment. Isipin mo yung ito lang pinakahuli na controversial. Sinabi ba naman na pagsisinungaling? Big lie daw yung ginawa ng Quadcom. Pagrekomenda na kasuhan ang mga dapat kasuhan. Ano yun? Anong pinanghuhugutan nun? Ano pagiging pasinungaling yun? Ay katakot-takot na hearing. 13 hearing. Ang daming testigo, may sinumpaang salaysay, nagbuwis ng buhay ang mga nagsalita doon. Tapos nung irekomenda ng Quadcom ang mga pwedeng kasuhan at dapat na mga kaso, sasabihin ng ginawa niyong number 1 senador. Big lie, kasinungalingan daw. Ano yun? Ang Senado, hindi nga nag-imbestiga ng ganong kalalim eh. Nag-imbestiga sila, wala nga tayong narinig niya sa aktor-politisa na yan eh. Tapos sasabihin, kasinungalingan yung ginawa ng Kongreso. Hindi dapat sinasabi ng isang mamabatas kasi yung parliamentary courtesy, yung respeto, pagrespeto sa isa't isa, sa mataas at mababang kapulungan, dapat nararamdaman yun. Pero yung ginawa ni Padilla, pagyura, pagbatikos, kawalang respeto sa mga mamabatas sa mababang kapulungan at sa mga resource person, sa mga naghirap, nagtaya ng buhay. Kaagad-agad sa kanya kasi nangualinan. Investigasyon lang naman yun, recommendation lang yun eh. Papunta pa sa korte yun. Doon ang due process, rule of law. Hindi ba alam yun ng senador? Ayan. Isa lang yan sa mga halimbawa kung bakit hindi natin masisisi. Marami ng artistang, veterano sa artista, mga bagong artista, wala kang masyadong marinig kung paano sila nagayag o kailangan ba silang magayag o wala silang inanumang sinasabi ng pagsuporta sa kapwa-artista. Kasi nga, nagpakilala hanggang saan ang kakayanan nila. Ang kasikatan, hindi nila na-convert dun sa performance as senador. Yung kailang kasikatan, nagamit lang nila, nagamit at napakinabangan lang sa pagkuha ng boto sa mga mamamayang Pilipino. So ano nangyari? Budol, pagsisisi, panghihinayang dahil 6 na taon ang pagiging senador. Tapos, hindi masaya, hindi kontento, walang naramdaman, kulang na kulang ang performance ng mga ibinoto nila. Ayun. Ako kaya ako nipapaliwanag ito kasi ako walang pagsisisi dahil hindi ko naman ibinoto. Talagang pasintabi na. Maraming mga artista magagaling pero yung mga artistang pumasok sa politika, hindi ako nakumbinsi niyan. Hindi ako naniniwalang magaling talaga sila. Pero sa ngayon, yung mga artistang magagaling na hindi pumapasok sa politika, doon ako naniniwala. Pero pag pumasok sa politika, tapos wala rin maaaring nagawa, ayun, nakakapanghinayang lang. Kaya ako, wala akong pinagsisiyan sa binoboto ko dahil hindi ko naman binoto yung mga sa tingin ko hindi makapag-deliver ng pangailangan ng mamamayang Pilipino sa maraming dapat na resolbahin kahirapan at marami pang iba. Pag isa-isahin natin, mahabang usapan yan. So, please like, share ng ating video. Huwag kayong magagalit. Opinion ito, interpretation ko ito, analysis ko ito, lahat tayo entitled dyan. Kayo kung anong inyong saloobin, walang kampihan. Ito ay para sa ating lahat. Kailangan palitan ng impormasyon, very educational lang information, very educational lang mga talakayan, iyon ang kailangan. Huwag magtataray, huwag magiging pikon, dahil ang pikon talo. Please like, share ng video.